Master. Big Boss. Welcome to my channel. 3, 2, 1. Let's watch the novel. Julius Reeves. Ang simula. Ika-1. Alas 10 na ng gabi sa male dormitory building sa university campus. 4 na lalaki ang nakahiga sa kanilang dormitory bed na nag-uusap at nagsasaya. Biglang bumukas ang pinto ng dormitory room nila at may pumasok na tao. Hoy guys! Halika tignan mo ta. Nagpo-propose si Axel Lee kay Mara Jean. It's being broadcasted on the school account on Infinite Vibe. Aniya, winuwagayway ang telepono sa kanyang mga kamay. Kaagad, 3 sa 4 na batang lalaki na nagsasaya ay sumugod sa bagong dating at umupo sa paligid niya, sabik na malaman ang kinalabasan ng panukala. Kung tungkol sa dahilan ng kanilang pagkasabik, ito ay napakasimple. Si Mara Jean ay malawak na kinilala bilang isa sa mga top beauties sa campus. Hindi man siya nakapasok sa top 5 sa listahan ng mga dilag sa campus, kasama pa rin siya sa top 10. Si Axel Lee, ang nag-propose kay Mara Jean ay kilala sa buong Kingston University. Matangkad siya, gwapo at higit sa lahat mayaman. Siya ay nagmula sa isang mayamang background at sa kanyang pamilya, ang pamilya Lee ay nagmamay-ari at namamahala ng iba't ibang negosyo. Bilang patunay ng kanyang kayamanan, ang kotseng minamaneho niya sa campus, isang Porsche Carrera GT ay naiulat na nagkakahalaga ng napakalaking halaga na $2 milyong. Napunta iyon upang ipakita kung gaano kalaki ang yaman ng kanyang pamilya. Maraming estudyante ang nasa Infinite Vibe, isang sikat na streaming platform sa sandaling nalaman nila ang balita. Maaaring ito ang kapanganakan ng isang power couple, isang mayaman at gwapong lalaki na may magandang babae. Sino ang gustong makaligtaan ng gayong panukala? Gayunpaman, habang ang mga miyembro ng male dormitory ay sabik na nanunood ng live stream, isa pang lalaki ang nanatili kung saan siya nakahiga sa kanyang kama. Ang mga miyembro ng male dormitory na naruroon ay lahat ay nakasuot ng disente. Bagamat hindi sila masyadong mayaman, kitang-kita sa isang sulyap na mahusay silang gawin. Gayunpaman, iba ang pananamit ng lalaking nanatili sa kanyang kama. Sa isang sulyap, masasabi na siya ay napakahirap, dahil ang kanyang kasuotan ay napakababa kumpara sa kanyang mga kasama sa dorm. Ang lalaki ay walang iba kundi si Julius Reeves. Si Julius Reeves ay isang 20 taong gulang na lalaki na nasa kanyang 3 taon sa universidad. Siya ay matangkad sa 191 centimeters, at napakagwapo. Gayunpaman, ang kanyang kagwapuhan at tangkad ay tuluyang natabunan ng kanyang kahirapan. Siya ay isang kilalang magsasaka sa universidad. Bilang isang taong walang ideya kung sino ang kanyang mga magulang at lumaki sa isang ampunan, si Julius ay mahirap sa simula. Nagtrabaho siya ng husto nang siya ay 18 taong gulang at ang kanyang pananatili sa bahay ampunan ay nag-expire. Itinakda niya ang kanyang mga pasyalan sa Kingston University, ang nangungunang universidad sa bansa. Dahil sa sobrang bait niya, naipasa niya ang kanilang entrance examinations at nakapasok sa universidad. Binigyan pa siya ng kanyang unang pagpipilian ng pag-aaral, business management. Dahil siya ang nag-i-sponsor sa kanyang sarili, kaunti lang ang oras niya para sa kanyang sarili at palaging gumagawa ng maraming part-time na trabaho upang mabuhay. Sa isa sa mga part-time job niya ay nakilala niya si Mara Jean, isa sa mga campus beauties. Agad siyang nabigla nang makita siya, at sinimulan siyang ligawan. Binaliwala ang kanyang unang layunin na palakihin ito bago maging isang relasyon. Niligawan niya ito ng 6 na buwan bago ito pumayag na makipagrelasyon sa kanya. Gumawa siya ng kondisyon na hindi kailanman gagawing bukas ang kanilang relasyon, at pinasumpa siya na panatilihin itong pribado. Nakumbinsi niya itong gawin ito dahil gusto niyang ilayo ang kanilang relasyon sa mga mata. Gayunpaman, hindi pa umabot ng 1 buwan ang kanilang relasyon bago nangyari ang sitwasyong ito. Si Julius ay nag-aalinlangan noong una nang marinig niya ang pangalang Mara Jean, ngunit tinalikuran ito. Mag-propose man sa kanya ang pinakamayamang lalaki sa campus, naniniwala siyang tatanggihan siya ni Mara. Kung tutuusin, ang kanilang relasyon ay hindi nakabatay sa material na yaman kundi sa tunay na pag-ibig. Gayunpaman, inilabas pa rin niya ang kanyang telepono at nag-login sa kanyang account sa Infinite Vibe. Gusto niyang makita mismo kung ano ang magiging resulta ng proposal. Nagsimulang mag-play ang stream at lumabas ang video. It shows a very luxurious background, with Mara and Axel dining there. Sinuri ni Julius ang mga komento sa live stream at laking gulat niya sa kanyang nakita. Wow! Di ba Crimson Red Hotel yan? Ang nag-iisang 7-star hotel sa buong Mayflower District. Oo nga, nabalitaan ko na ang isang pagkain ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $10,000 doon.
Wow! Sobrang mahal. Ang swerte siguro ni Mara ha. Tingin mo ba tatanggihan niya yung proposal? What? Of course not. Or else where would she find another guy as rich and handsome as Axel in this campus? Tama ka. Talagang tatanggapin niya ang proposal. Habang dumaraan si Julius sa mga komento sa stream, nagsimulang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Hindi niya alam na may ganito kamahal na lugar. Paano maaaring nagkakahalaga ng hindi bababa sa $10,000 ang isang pagkain? Iyon ay ganap na katawa. Tawa. Sa lahat ng kanyang mga taon ng part-time na trabaho ay hindi pa siya nakagawa ng hanggang $1,000 stock na mas mababa sa 10 beses ang halaga. Nadama ni Julius ang kanyang tiwala kay Mara na nagsimulang mag-alinlangan matapos basahin ang mga komentong iyon. Inihatid niya si Mara para kumain sa ilang beses, at hindi pa siya gumastos ng hanggang $50 sa isang pagkain. Bagamat hindi siya nagreklamo, nadama ni Julius na kumpara sa natatanggap niya ngayon, wala siyang dapat banggitin. Ilang oras pa ang takbo ng stream, at kasama rito ang mga eksena kung saan dalawa sa kanila ang kumain ng mga mararangyang pagkain, uminom ng mga mararangyang inumin at nagkwentuhan pa ng mga walang kwentang bagay ng magkasama. Sa wakas, dumating na ang sandali na hinihintay nilang lahat, at hiniling ni Axel kay Mara na maging kasintahan niya. Naramdaman ng lahat, pati na si Julius na tumigil ang kanilang mga puso. Mula sa stream na kanyang pinapanood, naramdaman na ni Julius na dumudulas si Mara sa kanyang mga kamay, ngunit umaasa pa rin siya na tatanggihan niya si Axel. Gayunpaman, ang lahat ay walang kabuluhan. Pumayag si Mara na maging girlfriend niya. Naramdaman ni Julius ang pagdurog ng kanyang puso nang magbahagi ang dalawa sa isang malalim na halik sa stream. Kasama ang 6 na buwang niligawan niya, nagkaroon ng kaunting pisikal na ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Gayunpaman, wala pang 1 minuto ang lumipas nang pumayag ito at nakipaghalikan na ito sa kanya. Naramdaman ni Julius ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi napansin ng kanyang mga kasama sa dorm dahil masyado silang nakatutok sa live stream. Pagkaraan ng ilang segundo, pinunasan ni Julius ang kanyang mga mata at tumigil sa pag-iyak. Lumabas siya ng dorm at nagsimulang maglakad patungo sa Crimson Red Hotel. Tatanungin niya si Mara kung bakit pumayag itong makipag-date sa ibang tao habang magkarelasyon pa sila. Ding! Please like and subscribe then click the notification bell for more updates. Ikadalawa. Puno ng sakit ang puso ni Julius habang naglalakad siya patungo sa Crimson Red Hotel. Hindi siya makapaniwala na ang isang taong minahal niya at pinaglanan ng buong puso ay kayang magtaksilan sa kanya ng ganito. Minahal niya si Mara ng buong puso, at inakala niya mahal din siya nito. Kailangan niyang alamin kung ano ang naging mali sa kanilang relasyon. Pagkatapos ng 30 minutong paglalakad, nakarating na rin si Julius sa Crimson Red Hotel. Bilang isang 7-star hotel, ang gusali ay napakaranggal at kahanga-hanga. Lahat ng tungkol dito ay sumisigaw ng kayamanan at si Julius ay natagpuan ang kanyang sarili na natatakot sa kasaganaan ng gusali. Hinahangaan pa rin niya ang gusali nang makita niya sina Mara at Axel na naglalakad palabas ng marangyang gusali. Naramdaman ni Julius ang masakit na pagkirot ng kanyang puso nang makita niyang ipinatong ni Axel ang kanyang braso sa mga balikat ni Mara. Galit na galit siya kay Axel at gusto niya itong suntukin sa mukha. Gayunpaman, kontrolado niya ang kanyang sarili. Nandito siya para humingi ng kasagutan, hindi para makipag-away o gumawa ng eksena. Huminga ng malalim si Julius bago naglakad papunta sa kinatatayuan nilang dalawa, nagtatawanan at nakangiti sa isa't isa. Hindi na maalala ni Julius ang huling pagkakataong ngumiti ng ganoon si Mara noong magkarelasyon sila. Hindi pa malinaw noong panahong iyon, pero nakikita na niya ngayon ang malinaw na senyales na hindi naging masaya si Mara sa kanilang relasyon. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin siya sa harap. Kailangan niyang marinig ang paliwanag ni Mara mismo. Natatawa pa rin si Mara sa ibinulong sa kanya ni Axel nang may makita siyang pamilyar na figure na papalapit sa kanya. Gabi na kaya hindi niya maaninag ng malinaw ang mukha maliban kung lalapit ang figure. Napansin ni Axel na tumigil si Mara sa pagtawa at nakatingin na siya sa isang direksyon. Ibinaling niya ang tingin sa direksyong iyon at nakita niya ang figurang naglalakad palapit sa kanila. Pagkaraan ng ilang segundo, ang figure ay sa wakas ay lumapit ng sapat upang sila ay makakuha ng malinaw na pagtingin dito. Nanlaki ang mga mata ni Mara nang makita kung sino ang figure. Ito ay walang iba kundi ang kanyang kasintahan, si Julius Reeves. Biglang tumibok ang puso ni Mara. Why on earth was her boyfriend, or should she say ex-boyfriend dito sa Crimson Red Hotel? Hindi niya sinabi kahit kanino na makikipag-date siya sa pinakamayamang lalaki sa campus na si Axel Lee. Paano niya nalaman na pupunta siya rito?
Lingid sa kaalaman ni Mara, ang dinner date nila ni Axel Lee ay na-stream ng live sa Infinite Vibe. Alam na ng lahat na sumunod sa stream sa Infinite Vibe na siya ay nasa isang relasyon kay Axel Lee. Hanggang ngayon ay ini-stream pa rin ito para malinaw na makita ng lahat ang nangyayari. Lumapit si Julius kina Mara at Axel at tinignan silang dalawa bago nagsalita. Mara, bakit mo ginawa sa akin ta? Tumingin si Axel kay Julius at kumunat ang noo. Hindi niya alam kung sino ang taong iyon dahil hindi siya nakipag-ugnayan sa mga taong itinuturing niya mas mababa sa kanyang antas. Sa maikling tingin niya sa kasuotan ng estranghero, masasabi niyang napakahirap ng tao. Hindi man lang umabot sa $30 ang halaga ng kanyang kabuuang outfit, kaya hindi nakakagulat na hindi niya ito kilala. Gayunpaman, interesado siyang malaman kung paano nakilala ng mahirap na bata si Mara. Sa paraan ng pakikipag-usap niya kay Mara, kitang-kita na medyo malapit ito sa kanya. Darling, kilala mo ba itong magsasaka? Tanong ni Axel, hinigpitin niya ang pagkakahawak sa balikat niya bilang pagpapakita ng pagiging possessive. Napansin ito ni Julius at naramdaman niyang namumula ang kanyang mga mata sa galit, ngunit hindi pa rin kumikibo. Pumunta lang siya dito para marinig ang paliwanag ni Mara. Hiyang-hiya si Mara nang tanungin siya ni Julius ng ganoon. Napatingin siya sa suot nito at mas lalo siyang nahiya. Ang taong ito ay talagang walang kahihiyan, pumunta sa isang 7-star hotel sa gayong damit. Bukod dito, sinubukan pa niyang ilantad ang kanilang relasyon sa isa't isa kay Axel. Nakilala ni Mara si Julius noong nagtatrabaho siya sa isa sa kanyang mga part-time na trabaho. Nahulog siya sa kanya dahil sa kanyang kagwapuhan at tapat na ugali. Gayunpaman, mayroong isang nakamamatay na kapintasan na mayroon siya. Siya ay napakahirap. Ayaw ni Mara na makipag-date sa kanya dahil halos hindi niya kayang alagaan ang kanyang sarili, ngunit mapilit si Julius. He kept on pestering her for a relationship and after 6 months, hindi na niya nakayanan. Pumayag siyang makipagrelasyon sa kanya sa ilalim ng mga kondisyong pinanatili niya itong pribado. Bilang isa sa mga top beauties sa campus, hindi niya maaaring payagan ang kanyang relasyon sa isang magsasaka tulad ni Julius na maging publiko, kung hindi, ito ay magiging isang malaking mantsa sa kanyang reputasyon. Bagamat hindi pa umabot ng 1 buwan ang kanilang relasyon, kinumpirma na ni Julius ang kanyang mga takot. Hindi niya maasikaso ang mga mamahaling pangangailangan nito dahil halos hindi niya mapakain ang sarili. Hindi niya nakuha ang mga designer bag na gusto niya at mga luxury cosmetics na gusto niya. Sa isang gabi, gumastos si Axel ng higit sa $25,000 para sa kanya. Hinding-hindi magagawa ni Julius para sa kanya. Halos hindi niya kayang pakainin ang kanyang sarili, kaya paano niya dapat asikasuhin ang mga pangangailangan nito. Habang nagdadalawang isip siya tungkol sa kanilang relasyon, dumating ang kanyang Prince Charming sa Axel Lee at inalis siya sa kanyang mga paa. Makipaghiwalay siya kay Julius ng palihim matapos ang pakikipag-date nila ni Axel, ngunit si Julius ay nakahanap na ng paraan dito. Napabuntong hininga siya. Walang pinagbago ang presensya niya. Ang dapat mangyari mamaya ay mangyayari lamang ng mas maaga. Julius, I'm sorry to say this but I'm breaking up with you. Sabi ni Mara. At sa mga salitang iyon, bumagsak ang mundo ni Julius. Ding! Please like and subscribe then click the notification bell for more updates. Ika-3. Nakikipaghiwalay ka sa akin. Tanong ni Julius na hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Oo Julius, nakipaghiwalay na ako sa iyo. Tapos na ang relasyong ito. Sabi ni Mara na walang kahit isang onsa ng emosyon sa boses niya. As you can see, I am now in a relationship with a wealthy and handsome man who can take care of me. I wish you all the best Julius. Sabi ni Mara with a tone of finality. Naputol na niya ang anumang relasyon na ibinahagi nila sa isa't isa at ginawang malinaw ang kanyang paninindigan. Lingid sa kaalaman ni na Julius at Mara, ang stream ay ipinapalabas pa rin, kaya ang maliit na episode na ito ay kilala sa buong estudyanteng nanunood ng stream. Sumabog ang comment section. Ano ang ibig sabihin nito? Breaking up? Nangangahulugan ba ito na may karelasyon si Mara dati? I doubt that. Tingnan ang damit ng tao. Postahan ako na hindi sila nagkakahalaga ng hanggang $30. Paano magiging karelasyon ni Mara Jean ang ganoong tao? Tama ka. Teka, hindi ba si Julius Reeves iyon? Julius Reeves. Sino yun? Kilala mo siya? Oo naman. Wow! Hindi ko alam na ganito pala siyang tao. Siya ang pinakamahirap na estudyante sa aming business management department. Ano? Talaga? Oo. Ni hindi niya kayang bayaran ang $100 na pagkain. Hindi ako makapaniwala na mayroon siyang abdo na sabihin na siya ay nasa isang relasyon kay Mara ng lahat ng mga tao. Tama.
Halatang nagnanasa lang siya sa hindi niya makuha. Kung hindi, bakit niya hihintayin hanggang sa pumayag si Mara na makipag-date kay Axel bago siya magpakita? Ang mga komento ay patuloy na bumaha, at sa lalong madaling panahon ang lahat sa stream ay nagsimulang makita si Julius Reeve sa isang bagong liwanag. Ang kanyang mga kasama sa dorm ay nabigla. Wala silang ideya kung kailan lumabas ng kwarto si Julius at pumunta sa Crimson Red Hotel. Kung ginawa nila, sinubukan nilang pigilan siya. Hindi rin nila alam kung aling panig ang paniniwalaan dahil wala silang ideya kung talagang may relasyon siya kay Mara o hindi. Si Julius ay natural na hindi alam kung ano ang nangyayari sa seksyon ng komento at ganap na nakatuon kay Mara at Axel. Pagkatapos na sabihin ni Mara na nakipaghiwalay siya sa kanya, umalis si Axel sa kanyang pwesto at tumayo sa harap ni Mara ng maingat. Hindi mahalaga kung sila ay nasa isang relasyon noon. Sa kanya na ngayon si Mara, at mapahamak siya kung hahayaan niyang makalapit sa kanya ang isang magsasaka tulad ni Julius. Narinig mo ang kanyang bod. Ngayon talunin ito. Hindi na niya gusto ang kawawa mong sirang asno. Sabi ni Axel, pinahiran ng asin ang mga sugat ni Julius. Hindi siya pinansin ni Julius at sinubukang lumapit kay Mara na may layuning magmakaawa sa kanya. He wasn't willing to let their relationship end like this. Gayunpaman, walang ganito si Axel. Itinulak niya si Julius paatras, pinalayo siya kay Mara. Sa sandaling iyon, tuluyang nawala ito kay Julius. Itinulak niya si Axel pabalik, at pagkatapos ay nagdulot ng away ang alitan. Dahil mahirap si Julius at palaging gumagawa ng maraming trabaho, nagkaroon siya ng physically fit at nakamamanghang katawan. Siya ay physical na fit, at may malaking hilaw na kapangyarihan sa kanyang katawan. Si Axel ay mula sa isang mayamang pamilya, kaya sa pilitin para sa kanila na matuto ng iba't ibang self-defense martial arts tulad ng taekwondo, kickboxing, krav maga at iba pa. Kaya palagi siyang nakakaramdam ng kumpiyansa na siya ay nasa itaas kung may sumiklab na away. Gayunpaman, mula sa maikling palitan ng mga suntok, nakakagulat na natalo si Axel. Ito ay hindi nakakagulat gayunpaman dahil si Axel ay hindi kailanman nagseryoso sa gayong mga pamamaraan. Siya ay isang mahigpit na tagasunod ng doktrina na ang pera ay nalulutas ang lahat. Naniniwala siya hanggat may pera siya, walang sinuman o wala na hindi niya kayang lupigin. Gayunpaman, ang gayong bulag na pananampalataya sa doktrinang iyon ay dumating upang kumagat sa kanya sa asno ngayon. Siya ay nasa talo na katapusan ng pakikipaglaban sa isang magsasaka tulad ni Julius. Si Axel ang nagayos para sa petsa na may stream ng live sa Infinite Vibe. Nais niyang pagbutihin ang kanyang katayuan bilang pinakasikat na estudyante sa campus, kaya inayos niya ang petsa na may stream ng live. Ang plano niya ay ipakita sa buong paaralan kung paano siya nag-propose sa isa sa mga dilag sa paaralan at mapalakas ang kanyang popularity. Gayunpaman, naisip niya na ang kanyang plano ay magiging walang kabuluhan kung hindi niya matubos ang kanyang reputasyon dito. Mara, anong nakatayo ka dyan? Tawagan ng security ngayon. Sigaw ni Axel. Mabilis na kumilos si Mara. Malapit pa naman sila sa Crimson Red Hotel kaya hindi malayo ang security team. Grabe kung matalo si Axel sa ex-boyfriend niyang si Julius sa isang away sa unang araw ng kanilang relasyon. Mabilis na tinawag ni Mara ang security team. Mabilis silang tumugon nang makita nila si Axel and the girl na dumating sa isang mamahaling mukhang sports car. Nakarating sila sa eksena at nakita nila si Julius na binugbog si Axel. Sumugod sila sa kinaroroonan ni Julius at hinaila siya palayo kay Axel. Bago pa malaman ni Julius ang nangyayari, dalawang mainit na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Lumingge-lingge siya sa paligid para hanapin ang taong sumampal sa kanya ngunit nang makita niyang nakatitig sa kanya si Mara ay kumikirot ang puso niya. Ang mga sampal ay tila nagpakalma sa kanya at hinayaan niyang hilahin siya ng security. Sumugod si Mara sa kinaroroonan ni Axel sa lupa at hinaila siya pataas. Oh my God Axel, okay ka lang? Tanong ni Mara, halata sa tono niya ang pag-aalala. Hindi sumagot si Axel. Nakatutok ang kanyang tingin kung saan dinadala ng security si Julius. Mula sa sandaling iyon, lumaki ang matinding galit niya kay Julius. Nasira ang buong plano niya dahil sa measly peasant na iyon. Siya ay gumastos ng higit sa $50,000 sa isang gabi para gawing perpekto ang kanyang panukala, para lamang ito ay mapahamak ng maliit na magsasaka na iyon. Nangako siyang magpapakita sa kanya ng impyerno pagbalik niya sa campus. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang sasakyan na sinundan ng malapitan ni Mara. Sumakay siya sa driver seat kasama si Mara na pumasok sa passenger seat bago nagmaneho palabas ng parking lot. Ding! Please like and subscribe then click the notification bell for more updates. Ika-4.
Samantala, pagkaalis ni na Axel at Mara, ipinasa ng security staff si Julius sa pulis. Nikoff nila siya at isinakay sa kanilang sasakyan bago dinala sa police station. Habang nasa biyahe papuntang police station, tahimik si Julius. Ang kanyang isip ay okupado pa rin sa mga pag-iisip ng breakup na pinagdaanan lang niya. Wala nang anumang pagdududa sa kanya. Tinapos na ni Mara ang kanilang relasyon. Tapos na ang lahat ngayon. Nang makarating sila sa istasyon ng pulisya, bumaba si Julius sa sasakyan na may blankong tingin sa mukha. Iginiya nila siya sa isang silid sa istasyon ng pulisya at sinabihan siyang umupo. Makalipas ang 5 minuto, pumasok sa kwarto ang isang pulis. Julius Reeves. Tama ba ako? Tumanggaw si Julius. Wala siyang ganang magsalita. Ikaw ay kinasuhan ng 3 pagkakasala para sa iyong pag-uugali ngayong gabi. Sinisingil ka para sa pag-atake at baterya, pagkagambala sa negosyo, at karahasan. Nanlaki ang mga mata ni Julius. Hindi niya alam na kinasuhan siya ng napakaraming kasalanan. Upang mabayaran ang iyong mga krimen, kailangan mong magbayad ng halagang $5,000 o gugugol ka sa susunod na 3 araw sa bilangguan. Iyon ay magiging napakasama para sa iyo, hindi ba? Isa kang estudyante sa Kingston University. Hindi nila tinatanggap ang mga estudyante na may mga kriminal na record. Ang ganitong mga tala sa iyong mga file ay tiyak na magpapatalsik sa iyo. Naramdaman ni Julius na umiikot ang ulo niya. $5,000. Saan siya kukuha ng ganoon kalaking halaga ng pera? Para bang nakita ng pulis ang kanyang pag-aalala, muli itong nagsalita. Kung wala kang ganoong halaga ng pera sa iyo ngayon, ibibigay ko sa iyo ang iyong telepono para tumawag ngayon. Gayunpaman, mayroon ka lamang 1 oras upang magbayad. Kung hindi, hindi kita matutulungan. Maraming salamat, sabi ni Julius habang iniunat ang kanyang mga kamay, kinukuha ang kanyang lumang telepono mula sa pulis na kalahad ang mga kamay ng lalaki. Napabuntong hininga ang pulis. Sa isang sulyap ay masasabi niya na ang nagkasala ay napakahirap at walang paraan na. Makakahanap siya ng ganoong kalaking pera sa sarili niyang kagustuhan. Siya talagang umaasa na siya ay may mga tao na magagawang magbayad ng multa, kung hindi ay kailangan niyang gumugol ng 3 araw sa likod ng mga bar. Naramdaman ni Julius ang mabilis na pagtibok ng puso niya habang sinusuri ang contact list niya sa phone niya. Ang telepono ay labis na nagduso mula sa kanyang pakikipag-away kay Axel. Ang screen ay nag-crack sa maraming lugar, at ang visibility ng screen ng telepono ay lubhang nabawasan. Habang ini-scroll ni Julius ang listahan sa kanyang telepono, isang mapait na tawa ang kanyang pinakawalan. Wala siyang kahit hanggang 30 kontak na nakalista sa kanyang telepono. Ito ay inaasahan bagaman, dahil si Julius ay palaging nagtatrabaho ng part-time. Sa makatuwid wala siyang oras para sa mga pagkikita-kita sa paaralan, okasyon, pangangalap ng pondo at iba pa. Sa wakas ay nagpasya siyang tawagan ang kanyang mga kasama sa dorm. Bagamat hindi sila kasing yaman ni Axel, sigurado si Julius na kaya nilang bayaran ang kabuuan. Dinial niya ang numero at inilagay ang telepono sa kanyang tenga. Sa ikatlong ring, kinuha ng tao ang tawag. Hello Julius. Julius, ikaw ba yan? Oo Rod. Ako ito, sagot ni Julius. Isang maririnig na buntong hininga ang pinakawalan ni Rod. Napanood na nila ang buong live stream at nalaman nila ang katotohanan. Si Mara at Julius ay totoong magkarelasyon noon. Inihanda na nilang ibalik si Julius sa dorm nang malaman nila ang katotohanan, ngunit umalis ang agos ng hilahin ng security staff si Julius paalis kay Axel. Pagkatapos noon ay wala na silang ideya kung saan nagpunta si Julius, na ikinalulungkot nila. Tuwang-tuwa silang marinig mula kay Julius, hanggang sa mabalitaan nilang nasa istasyon ng pulisya talaga siya at hindi siya pakakawalan ng hindi nagbabayad ng halagang $5,000. Alam nilang lahat na walang paraan na kayang bayaran ni Julius ang ganoong halaga. Nangako si Rod na naroon sa loob ng 20 minuto bago i-disconnecta ang tawag. Tiningnan niya ang balanse ng kanyang account at nakitang nasa $2,100 na lang ang natitira niya. Iyon ay ang perang natitira mula sa kanyang buwanang allowance. Bumantong hininga siya at lumingon sa mga kasama niya sa dorm. Matapos isama ang lahat ng pera na mayroon sila, sa wakas ay nakuha nila ang kinakailangang halaga para sa piyansa. Agad silang lumabas ng dorm at pumara ng taxi papunta sa police station. Matapos batiin ng mga pulis na nakaistasyon sa pasukan ay tinungo nila ang silid na ikinulong ni Julius. Ginawa nila ang kinakailangang bayad at pinasalamatan ng pulis sa kanyang kabaitan bago pinalabas si Julius sa istasyon. Nang makarating sila sa labas ng istasyon, si Rod ang unang bumasag sa katahimikan. Anong iniisip mo Julius?
Paano ka makakalaban sa pinakamayamang estudyante sa campus? Naghahanap ka ba ng pumatay? Sigaw ni Rod na lubos na nabalisa. Oo Julius, kung gusto mo siyang awayin, dapat sinabi mo sa amin ang nangyari. Tinulungan sana namin kayo. Isa pa niyang kasama sa dorm, dagdag ni Marquez. Tumingin si Julius sa kanyang mga kasama sa dorm at naramdaman ang pag-init ng kanyang puso. Malaki ang pasasalamat niya na sa kabila ng kanyang kahirapan ay nakakuha siya ng mabubuti at mapagkakatiwalaang kaibigan na tulad nila. Nakaramdam siya ng labis na pasasalamat na para bang hindi ito para sa kanila, nakulong sana siya, at malamang na mapatalsik sa unibersidad. Humarap si Julius sa kanila at yumuko ng malalim, ipinahayag ang kanyang sinseridad. Malaki ang pasasalamat ko sa tulong na ibinigay mo sa akin ngayon. Alam kong wala akong magagawa para mabayaran ito ngayon, ngunit sa hinaharap, sisiguraduhin kong babayaran ko ang pabor na ito ng 10 ulit. Huwag kang ang pawisan Julius, sabi ni Rod. Siya ay masaya na si Julius ay nagpapasalamat sa kanila, ngunit hindi niya nais na si Julius ay maglagay ng hindi kinakailangang pasanin sa kanyang sarili. Buti na lang naitaas nila ang kinakailangang sum at nailabas siya. Ang kanyang sinseridad lang ang kailangan nila. Tumayo si Julius matapos kumbansihin ang 3 niyang kasama sa dorm. Sumama siya sa kanila saglit bago muling nagsalita. I'm sorry guys, pero gusto ko munang mapag-isa. Hindi na hinintay ang kanilang tugon, nagsimulang lumayo si Julius sa grupo. Magsasalita na sana si Rod ngunit pinigilan siya ng ikatlong dormmate ni Greg. Hayaan mo siya Rod. Hindi natin siya matutulungan sa lahat ng bagay. Kailangan niyang dumaan dito mag-isa, sabi ni Greg. Si Rod ay parang gusto niyang makipagtalo, ngunit hindi niya ginawa. Sa kaibuturan niya alam niyang tama si Greg. Napabuntong hininga siya. Inaasahan niyang malalampasan ni Julius ang hadlang na ito ng mag-isa. Pinagmasdan ng 3 si Julius hanggang sa hindi na siya makita sa kanilang paningin, bago tumalikod at naglakad patungo sa kanilang dorm. Ding! Please like and subscribe then click the notification bell for more updates. 5. Naglakad si Julius nang walang layunin ng mahigit 1 oras. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, napagod siya. Ang pagod sa labanan, ang breakup kay Mara, at ang pagkakakulong niya sa police station sa wakas ay naabutan siya. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang nasa isang bakanteng parke siya ngayon. Maliwanag na nagniningning ang buwan sa parke, na lumilikha ng mapayapa at tahimik na kapaligiran. Tiningnan ni Julius ang oras at nakitang pasado 12:00 na ng umaga. Umupo siya sa isang bench at pumikit. Nagsimulang tumakbo sa kanyang isipan ang mga pangyayari sa araw na iyon at sandamakmak na emosyon ang damaloy sa kanyang puso. Hindi kailanman talagang pinagsisihan ni Julius ang pagiging mahirap sa kanyang buhay, ngunit pinagsisihan niya ang pagiging mahirap ngayon. How cool would it be if he had a abundance of wealth? Kung gayon, wala nang makakatingin sa kanya. Hindi niya mawawala si Mare sa isang tulad ni Axel. Bukod sa kung siya ay napakayaman, ang mga magagandang babae ay ang pinakamaliit sa kanyang mga problema. Napabuntong hininga siya. Wishful thinking lang iyon. Hindi siya espesyal at hindi rin siya nagkaroon ng kasaganaan ng kayamanan. Siya lang si Julius Reeves, isang mahirap na estudyante sa unibersidad. Tahimik na nakaupo si Julius, nakatingin sa pilak na buwan at maraming bituin na nakakalat sa kalangitan. Naka-stargazing pa rin siya nang tumunog ang phone niya. Dahil sa pag-aaway nila ni Axel, nag-crack ang screen ng kanyang telepono sa iba't ibang lugar, kaya hindi niya matingnan ng malinaw ang caller ID. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpasya siyang huwag pansinin ito. Maaaring ang mga kasama niya sa dorm ang nag-aalala sa kanya at nagpasyang tawagan siya. Pagkatapos ng ilang ring, natapos na ang tawag. Babalik na sana si Julius sa stargazing nang muling tumunog ang phone niya. Muli niyang hindi pinansin ang tawag, at bumalik sa kanyang ginagawa. Gayunpaman, ang tumatawag ay persistent. Pagkatapos ng 14 na tawag, sa wakas ay sinagot ni Julius. Hello, may ideya ka ba kung anong oras na ngayon? Hindi ka ba marunong kumuha ng pahiwatig? Galit na wika ni Julius sa telepono. Wala siyang pakialam kung sino ang tumatawag. Ang kanyang mga kasama sa dorm ay hindi masyadong desperado na patuloy na tumawag sa isang taong hindi pinansin ang kanilang mga tawag ng 14 na beses. Hello? Si Julius Reeves ba ito? Tanong ng tumatawag sa maautoridad na tono, hindi pinansin ang inis na tonong ipinakita ni Julius' voice. Oo, ito si Julius Reeves at sumusumpa ako sa Diyos kung wala kang magandang dahilan para tawagan ako ng paulit-ulit sa oras na ito ng gabi hahanapin kita at bugbugin kita. Sigaw ni Julius, inilipat ang lahat ng galit na naipon niya ilang oras pabalik sa tumatawag.
Paumanhin sa aking kawalang galang Young Master Reeves. Humihingi ako ng tawad. Sumagot ang tumatawag. Magalang na ang boses niya na ikinalitaw ni Julius. Young Master Reeves. Tanong ni Julius na lubos na naguguluhan. Oo Young Master Reeves. Patawarin mo ang aking kahalayan. Marami akong sasabihin sa iyo na hindi ko magagawa sa telepono. Gusto mo bang sabihin sa akin ang iyong lokasyon? Darating din ako agad para sunduin ka. Sabi ng tumatawag. Nanatiling tahimik si Julius. Nakasulat sa buong mukha niya ang hinala. Wala siyang ideya kung sino ang tumatawag, so how did he expect him to reveal his location just that? Paano kung isa siyang kidnapper na naghahanap ng kidnap sa kanya? Biglang natawa si Julius sa sarili. Kidnapper. As if naman. Kasing dukha siya ng daga ng simbahan. Kidnappers karaniwang nagsaliksik. Hinding-hindi nila sasayangin ang kanilang oras sa isang taong kasing dukha at kahabag-habag na katulad niya. Nagpakawala siya ng buntong hininga bago nagpas siyang ibigay sa tumatawag ang kanyang lokasyon. Wala namang mawawala sa kanya. Kung talagang kidnappers ang mga caller noon, pagdating nila ay sigurado siyang papayagan siya ng mga ito. Wala siyang kahit isang sentimo sa kanya. Sige Young Master Reeves, pupunta ako doon sa lalong madaling panahon. Mangyaring huwag pumunta kahit saan. Sabi ng caller bago i-disconnect ang tawag. Tiningnan ni Julius ang phone niya bago bumantong hininga. He was ruling out the idea of it being a kidnapper and actually being a prank. Kung tutuusin, anong klaseng kidnapper ang tatawag sa kanilang biktima na yung Master Reeves? Pumikit si Julius at ipinatong ang ulo sa bench, ninanamnam ang malamig na simoy ng hangin na humahampa sa kanyang balat. Muli siyang napabuntong hininga. Hindi mahalaga kung ito ay isang kalokohan o hindi. Kapag bumalik na ang isip niya sa the right direction, aalis na siya sa park at babalik sa dorm niya. Bagamat siya ay mahirap, hindi siya walang tirahan, at tiyak na ayaw niyang mapagkamalang isa. 40 minuto pagkatapos ng tawag sa telepono, narinig ni Julius ang tunog ng umaandar na sasakyan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nalaglag ang kanyang bibig sa gulat. Ito ay inaasahan dahil hindi niya inaasahan na makakita ng ganito. Huminto ang isang puti at gintong kotse ilang di pa ang layo mula sa kinauupuan ni Julius sa bench. Bagaman mahirap si Julius, hindi ito nangangahulugan na hindi niya masasabi ang isang mamahaling sasakyan sa isang sulyap. Pagkatapos ng lahat, nag-aral siya sa Kingston University, isang nangungunang universidad na maraming mayayamang bata na nag-aaral dito. Bumukas ang pinto at bumaba sa sasakyan ang isang lalaki. Mukhang nasa late 40s na ang lalaki at napakaranggal ang suot nito. Ang kanyang puting three-piece suit ay may mga patong ng mamahaling alahas na nagkalat sa paligid nito, at kumikinang ang mga ito sa gabi. Itim ang buhok niya pero may mga bakas na ng puti. Gayunpaman, ito ay maayos na nakaestilo. Naguguluhang tumingin si Julius sa lalaki. Iniisip niya kung ano ang ginagawa ng isang big shot na tulad niya dito. Bawat hakbang na ginawa ng lalaki ay sumisigaw ng karangyaan at si Julius ay pawis na pawis. Paano kung ang lalaking ito ay si Axel Lee na ama na dumating upang maghayganti sa ngalan ng kanyang anak? It made sense kung ganoon ang iniisip niya. Kung tutuusin, walang mayaman at mayamang tao ang magnanais ng isang magsasaka na tulad niya manhandling at binugbog ang kanilang sariling mga anak. Nang makalapit ang lalaki kay Julius, mabilis na lumuhad si Julius at ipinatong ang ulo sa lupa. Patawarin mo ako Mr. Lee. Ako ang may kasalanan. Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako, pagmamakaawa ni Julius. Kung ito ay bago siya dinala sa himpilan ng pulisya, hindi na sana nagmakaawa si Julius kahit anong mangyari. Gayunpaman, ang isang tulad niya na hindi nakapagbayad ng $5,000 para makapagpiyansa ang kanyang sarili ay hindi kayang sakta ng isang taong kasing yaman ni Mr. Lee. Kailangan talaga niyang makapagtapos, kung hindi, walang kabuluhan ang lahat ng pagsisikap niya. Mr. Lee, sabi nung lalaki na parang naguguluhan. Gayunpaman nang makita niya si Julius na lumuhad siya ng hindi alintana ang kanyang mahal at malinis na kasuotan at tinulungang makatayo si Julius. Young Master Reeves, sinusubukan mo ba akong patayin? Tanong ng lalaki, nanginginig at natatakot ang boses niya. Gulat na napatingin si Julius sa lalaki. Young Master Reeves. Tumango ang lalaki, at nakita ni Julius ang mahinang luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Tama iyan. Sa wakas ay natagpuan na kita, Young Master Reeves.